tanong ko lang, kasi parang pansin namin, hindi pa man napapalabas yung pelikula ninyo. Ang dami nang nung babash, kumbaga di ba? Ano lang masasabi ninyo na yun nga, hindi pa napapalabas, ang dami nang nung babash yung sa pelikula ninyo. And then, ano na lang yung mensahe nyo rin po dun sa mga manonood kung bakit dapat panoorin tong Love Mo? Ano yung matututunan nila rito? Ano yung marirealize nila rito? Siguro everyone can answer. Actually po, dapat maging malawak kung sana yung isipan natin. Bago po manood sana, siyempre, ano po yung presence dapat ng mga kan nawa mo talaga yung pag-iisip mo bago pumasok sa sinema yun. Kasi pag mapahiyong mo talaga yun, tatawa ka talaga. At malalaman mo kung bakit naging ganon, ano yung nararamdaman nila. At dapat maging hindi sensitive yung mga tao. Yun ang po sana. Yun po. Ako po, bigyan po nila yun nga po ng pagkakataon yung movie na to. Kasi siguro yung na-feel nila, yung bumalik sa kanila nga yung karanasan nila. Kasi para sa akin, ang pagkakaroon po ng kapansanan ay hindi siya sukatan ng kakayahan, ng yun, ang pangarap natin sa buhay. So, kung mapapanood niyo po ito, sa kanya po kami bigyan ng feedback. Yun. Salamat. Yun sa akin, katulad yung sinabi nila, bigyan nyo muna ng pagkakataon na mapanood nyo bago kayo mag-bash. Titignan natin kung ibabash nyo pa rin yun kung napanood nyo na. Kasi nung nag-shoot kami ng last, yung sa dulo na yun grabe. Ano mo yung feeling na parang nandun ako sa sitwasyon nila. Ganun yung na-feel ko, kaya mas mamahalin nyo dito yung mga kapatid natin na may mga klepalit na nakakaranas po ng ganyan, ng mga pambubuli. Mas mamahalin nyo sila. Basta panoorin nyo na lang. Sige na. Baka magbura pa ako eh. Naabangan ko nga eh. Parang medyo ito na natin yung pinakamatagal na hindi ka nagmura eh. Hindi, syempre fan tayo ni Manu Pito. Lagi ako nanonood ng content nito. Minsan bago ako matulog, hinahabol ko pa sa TikTok, ano ba yung bago? Ganun ako eh. So anyway, ang sa akin po, kung ano yung nararamdaman ng mga tumataliwas o hindi sang-ayon, ganun. Kung ano po yung nararamdaman nila, hindi natin kakaila yun. I mean, it's valid yan. Yan ang nararamdaman nyo, lalo na dun sa may mga kapansanan din or sa mga dinaranas to. Valid yan. Ngayon, if you are, parang sa akin lang, if you're gonna, parang ibabanto nyo sa amin yon, may karapatan kayo at valid na maramdaman nyo yan at magsalita. Pag ibinato nyo sa amin, may karapatan naman at may valid din naman na depensahan namin ang aming proyekto at may ipaliwanag kung bakit namin ginawa ito at may linawin kung ano ba talaga ang aming purpose sa pagpapalabas na ito. Ngayon, ibabato namin sa inyo yon pag kayo po ay hindi nyo na tinanggap yun, sasabihin lang naman namin paulit-ulit ay panoorin nyo muna yung pelikula. Nasa sa inyo na po kung papanoorin nyo ang pelikula o hindi. Dahil sigurado, meron talagang hindi manonood. Dahil alam mo yung talagang, hindi ko papanoorin yan. Ngayon po, ang hiling ko, dun naman sa mga manonood, sa mga excited manood at napakadami naman din na excited na manood, na maglabas ng feedback at kung ano man ang inyong naramdaman tungkol sa aming pelikula para malaman din ng mga medyo hindi sang-ayon na empowered actually. Empowering mismo yung pelikulang ito. Yun na. With 60 million trailer views, no, yung pong trailer namin ay 7 million in 3 hours. I'm very thankful with all the reactions, whether it's a compliment or a bash or, wild reactions and
comments with anticipation and excitement. Kilala nyo naman po ako eh. I accept everything as long as it's a reaction. So, that's the effectivity of my work. That's the echo of what I do. And sigurado po ako na pag napanood nila yung pelikula, ay manghihikayat pa sila ng ibang kaibigan na panoorin ito because sabi nga ni Malupiton, yun lang eksena nila ni Gerald sa dulo is eksena ng isang may cleft palate at saka isang walang cleft palate. Yun lang conversation nila doon ay isang patunay na hindi lang kami sensitive sa mga ngongo, kung hindi sensitive din kami sa mga walang cleft palate na pinipilit nilang unawain yung mga kaibigan nilang meron. So, understanding goes both ways eh. Hindi lang yung pinagdadaanan ng ngongo, kundi pinagdadaanan ng mga hindi ngongo pero pinipiling makipagkaibigan sa kanila. That's the character of Malupiton eh. And i-discuss din namin dito yung pamilya ni Ngongo sa katauhan ni Direk Gina ng nanay niya. Kailangan nating isipin na anong pinagdadaanan ng mga mahal nila sa buhay tuwing nilalait yung kanilang pamilya. Diba? Sabi nga dun sa character ni Direk Gina, yung nanay, hindi mo pinili ang kapansanan mo. Pero kapag pinili ng kapwa mo na apakan at maliitin ka, yun ang kapansanan nila. So that's the line of the mother in the film. So, not for anything else, pero hindi ko paa-actingin si Gerald na kaibigan ko, hindi ko babastusin ang reputasyon ni Direk Gina at gagawa ako ng pelikulang hindi nila ikararangal pagkatapos nilang panoorin. So, with that testament, sa tingin ko, hindi ako magkakamaling ipagmayabang sa inyo yung pelikula namin. So sana, okay lang yung bash, okay lang din yung reactions, pero sabi nga ni Gerald, the perfect gift for the movie is the chance. You give it a chance, you give it a try, then I'm sure you're gonna watch it again. Well, nasabi na nila lahat. Sabi nga ni Daryl kanina, na lahat naman tayo may kanya-kanyang storya. So ngayon, ito ang storya ng mga taong kagaya nila. Kaya mas mabuti rin na mapanood natin at makilala natin kung sino sila at kung ano sila at kung ano yung nararamdaman nila at kung ano yung contribution nila sa society natin at kung ano may tuturo nila sa ating lahat. Panoorin nyo kasi malang salamat kasi gumawa ka ng movie. Ako na nararamdaman ko ngayon natin. Ewan ko nararamdaman ko. Ako nararamdaman ko, tumakas ng bulan namin. Na may mga kabat, may mga kabaya ko. Ako takas ng bulan. Ano mo yun, parang mas naging part pa ako ng pelikula na to. So, panoorin nyo. Basta nakakaiyak yun, di ba? Naiyak ka man ng kung naiyak kami lahat, man. Panoorin nyo. Sulit pera nyo. Pag kayo na maging masaya, babalik ko pera nyo, ha? Pero pag maging masaya, mag-comment na kayo na mabuti, okay? Panoorin nyo yung movie. Parang Thank you very much. Congratulations. Looking forward po na maging successful. Thank movie. you, thank you. Natin, manggagaling kay Tita Aster Amoyo from TikTok, Hey. People's Journal, and PM. Tita Aster? Dahil. Hi, Daryl! Anak, kumusta ka na? It's been a long time. Yeah, I know. 2 years. Yes. It's nice to see you back. Thank you. And of course, aking kumare. Mare, andito ko sa lunch. Kumare Gina. And of course, congratulations sa akin kay Jen. Salamat, Tita. Anong pakiramdam sa bagong sakal? Ito, naghahanap ng maraming work. Doble, triple. Lord, thank you. Bahala na kayo. Okay. Lilipat muna ako sa aking kumare, kay Gina. At saka syempre kay Daryl. Kay Daryl muna. Hindi ka ba na, how do you call this, na-intimidate directing
Gina Alahar? This is our second time working. The first time we worked is with a film na hindi ko pa mapalabas. So, nung una ko po siyang nakita, sobrang gustong-gusto ko talaga makatrabaho si Direk Gina. Because I've heard a lot of nice things about her. Tapos, napaka-professional. Ang dami ko pong matututunan. Well, I'm friends with Direk Eric Mati, Direk Joey, Direk Richard Somes. Marami po akong friends na director na hindi ko ka-contemporary. Yung mga kasabayan ko po galit sa akin eh. So yung mga may edad, yung mga tropa-tropa. So sabi ko po, gusto ko makatrabaho si Direk Gina. Nung nalaman ko pong nag-okay siya dun sa first movie namin na pinagsamahan, super happy ko po. Ang dami ko pong natututunan sa kanya. Posible pala yun na aside from Cesar Montano, Christine Reyes, Gerald, and Kim, ngayon lang ulit ako nakatagpo ng artista na pupunta sa set na 2 kopon ba nang sasabihin sa ulado. Kaya po yung respeto ko kay Direk Gina na tinatandaan ko yun, Tita A, ano ako particular ako sa mga artistang nagmamahal sa script, na pupunta ka sa script kahit Gina Alahar ka na, sa ulado, hindi siya yung magpapaalaga pa and all. Kaya sobrang idol ko talaga si Direk. Plus, nung nagkatrabaho po kami dito for Love Mo, dahil may pundasyon na yung relationship namin, talagang siya po yung nagsasabi sa akin na you should listen, be part of the industry, makisama ka, hindi pwedeng laging yung gusto mo ang nasusunod and stuff like that. She's very nurturing and she's very generous with lessons and everything. She's even trying to put me to church, Tita A. Gusto niya ako magsimba. Hindi ko pa masyadong napagbibigyan nowadays. Pero ganun po yung ko sa kanya. So when we talk about Gina Alahar, it will be coming from a personal level because she's really, she's really a grounded person. She's really one of the most respected in the industry, and I think I know the reason why. She's such a genuine person. She's very talented and very nurturing. Kaya I'm very happy. Mind you, sinabihan niya ako mayabang kanina, pero yung mga sinabi ko po sa kanya, ang gaganda lahat. So, And I'm glad magandang epekto niya sa'yo. Or Really? influence sa'yo. Really? Yes. Parang pakiramdam tuloy namin, parang ibang Direk Daryl ang harap namin ngayon. wow! Hindi pa huwag kang sure. Hindi ka Diba? sure. Pumayat din kasi. Totoo Hindi ka yan sure. Totoo yan And I'm glad also, I'm happy. Thank you. Diba? Kasi alam mo naman, you speak your mind and heart out at wala ka talagang pakialam. Kilala ka namin. Yes po, Tita. Thank you. This time naman, another direct, kay Mare, sa aking napakagandang kumare. How does it feel being directed by another director, especially much younger than you? Actually, nag-istorya siya, mag-istorya din ako. Noong una ko nadinig yung pangalan ni Daryl was yung Malacanang, no? Malacanang. And puro, as usual, puro negative, puro mga bashing yung nadidinig ko. Tapos in the industry also, parang, sino ba si Daryl? Tapos hindi ko siya kilala. So maraming, matara yan, etc. So puro negative yung mga naririnig ko. And then, hindi ko ina-expect na isang araw ay merong dadating sa aking tawag, manager ko, na sinasabi na kinukuha nga ako sa pelikula ni Daryl Yap. Nagulat ako. Sabi ko, oops, okay ba? Okay kaya? Ay, ganon. Kasi meron na akong preconceived idea kung sino siya. So sabi ko, but then, sige, let me see the script first. Alam ko naman kung ano na yun. And then I read the script. It's promising.
maganda yung script actually. Maganda yung script na yon. And so I said yes. Tapos nga, sabi ko nga kanina, Mare, the first time na nakilala ko siya, syempre ready na ako, di ba? Dahil ang ano ko sa kanya, mataray siya, gano'n. Pero the first time na nakita niya ako, when he arrived dun sa aming StoryCon, very, nagmagandang umaga siya, nagpakilala siya kung sino siya. And then I just felt the respect na binigay niya sa akin, not only sa akin, kay Charmaine Centenero Camino. Tapos, of course, kasama mo na yata si Beverly ng ilang beses. Ganyan. Pero lahat sa mga taong nandoon, magalang siya. So sabi ko, nagdalawang isip ako, sabi ko, oy, okay naman pala itong taong to. So the first time na nagkakilala kami, I was just observing him. Talaga, quiet ako, wala akong sinasabi. Pinakikinggan ko lang lahat ng sinasabi niya. Kaya dun ko lang nasabi, may kayabangan tong taong ito. Kaya nami-misinterpret because totoo naman. Yeah, dahil paniwala siya sa sarili niya, paniwala siya sa kanyang iniisip. Tawag ko nga sa kanya, matalino nga siyang tao. And it's not always naman na nag-agree ako sa sinasabi niya, pero may punto naman siya. Ganon. And so, okay naman yung pagsamahan namin. Sinasabi niya sa akin kung ano yung gusto niya. Sinasabi niya sa akin kung paano niya gusto ito gawin. And pag artista naman ako, sumusunod lang ako. I have my suggestions and he takes it naman. Ina-accept naman niya yun. So, ina-accept niya kung okay sa kanya. Hindi niya ina-accept kung hindi okay sa kanya. Pero very positive. And then the second time, this nga, dahil meron ng nakaplanta na relationship. Kasi even though tapos na yung unang pelikula, Mare, nagte-text kami sa isa't isa, nagtatawagan kami, yung gano'n. I asked kung kamusta na siya, yung ganyan. Kung nakikita mo yung changes sa kanya ngayon, wala pang simbahan yan. Lalo na pag nadala ko na siya sa simbahan. Yeah. Isa ako sa nag-wish. Pray about it. Bumait. Pray about it. Nasanapan ko yan eh. Yes. Isa rin yan sa mga wini-wish ko for you natin. Wow, thank you. Alam mo yan. Diyos ko. Hindi, ang totoo, Mare, basta lahat ng pastor yata nagdadasal para sa aming dalawa. Grabe naman yun. Totoo yan. Reaction Ito lang talaga. ito paano sa sinabi mo. I'm just very happy. When I say she's nurturing, it's not only to me, but to the whole cast. And to my staff as well. You know, Tita, ako very vocal ako. Meron ako mga nakatrabahong artista na ako, ang definition ko ng mabait na artista ay pag mabait siya sa staff ko at hindi lang sa akin. Meron akong mga nakatrabaho na sobrang galang at bait sa akin pero masama ang ugali sa wardrobe, Sino? sa props, Names. starts with the letter. Ngayon, yun siya. Ngayon, si Direk Gina, talagang alam mong mabuting tao. Kasi pwede namang wag na siya mamansin eh. Diba? I mean, yun ang gauge ko sa artista eh. I mean, I only had like 17 films in my 5 years in showbiz. I've worked with superstars, I've worked with, upcomings and mga feeling superstar. So, yun po yung definition ko ng mabait na artista eh. Yung okay siyang kainin yung kinakain ng staff, okay siyang kumain sa kinakainan ng staff, pumupunta sa lugar ng kapwa-artista, ng talents, makipag-usap, nag-hi, hello. Pwede na siyang dumiretso ng sasakyan niya pero magpapaalam siya.
sa locations manager, sa assistant director. Sana yung mga artista lahat ganyan kay Direk Gina na kahit sobrang laki na, may ganun pa rin discipline, may ganung level of humility. And same goes with Gerald. Ganun din siya eh. Kasi naman malupiton. Pare-pares naman kami nila malupiton na lumaki sa kalye kaya we see each other eye to eye eh. Kumbaga, yung punchline na naiisip kong kabalbalan, yun din yung punchline na nasa utak niya eh. Pero with the Direk Gina na hindi naman namin, dahil hindi ko alam sang alta siya nanggaling, napakahusay makisama. Napakahusay makisama. Yun tita yung masasabi ko sa kanya. Kaya ako nakikinig sa kanya kasi naniniwala ako sa kanya. Hindi ako nakikinig sa bashing kasi walang integridad yun para sa akin. When people say a lot of nasty things about me, I don't give in because they don't matter to me. But when people I respect and when people I trust talks to me, they have the certain gravitas na pakikinggan ko to kasi totoo to. So, si Direk Gina yun, kumakain sa styro, umuupo kasama ng talents, sasakay na lang ng sasakyan, babalik pa para magpaalam. I super appreciate that. Aside from she's one of the best actress, she's one of the best people in show business I know. Wow, Mare. Congrats. Totoo yan. Bait, no? Ang bait. All glory to God. Thank you. Yun na. Ayun na. Lastly, si Jeff. Jeff, maraming beses na kasi kayong nagkatrabaho ni Direk, di ba? Maraming beses na. Opo. Of course, yung pagiging komportable nyo sa isa't isa, hindi na yung nakakataka, di ba? But are there still some moments na may nadidiscover pa rin kayong dalawa sa isa't isa na bago sa inyo? Yes po, meron pa rin kasi pares kaming tumatanda ni Daryl eh. So, yung pagkakaibigan namin, tumatanda rin. Kumbaga, nadidiscover din namin sa isa't isa kung ano talaga yung... Hindi na kami fresh eh. Pag magkikita kami ni Daryl, parang kahit... Kasi mas busy pa kay Beyonce ito eh, ngayon, si Daryl. So, pag nagkikita kami, automatic matagal na panahon in person, pero nagchat-chat naman po kami. Pero pag nagkita kami, parang hindi matagal yung hindi namin pagkikita. Parang kahapon lang nakita kami. So ganun ka-komportable. Tapos, bukod sa mga bagong discoveries namin sa isa't isa, may natututunan din kasi ako personally, lagi ako may natututunan kay Daryl. And also, I think it's the idea of our friendship has gotten into the level na gusto namin may ma-discover sabay. Kami nila Kim. Parang meron kaming, ganito gawin natin. Inabot kami alas 4 ng maga sa bahay nila eh. May ganun. Parang, tara, gawin natin to. Ano kaya ganito gawin natin? So, may ganun na po yung inaabot namin na friendship ni Daryl Yap eh. Pag nag-usap po kami ni Kim more on showbiz and projects. But when I talk to Gerald, it's more about life. Parang gano'n, tite. Kami ni Kim, yung pag-uusap namin ni Kim, talagang 90% kulitan yun. 90% chismis. Pero pag kami dalawa ni Gerald, parang more on the seriousness in life, ng ganyan. So, actually, sobrang parehas din sila ni Malupiton. Makikita mo yung upbringing nila na yung malinaw yung pangarap eh. I always see that sa tao eh. When I see a person, nakikita ko na, ay, masarap ka trabaho to kasi may pangarap to, something like that. I always tell Gerald na sobrang kulang yung recognition ng showbiz sa kanya. She's a very great actor. And pag nag-uusap kaming dalawa, ang laman ng usapan namin, Gerald, gawin mo to, gawin mo yan. Kasi mas deserve mo to. Bakit si Boss Vic binigay itong role na to kay dapat sa'yo binigay mga ganon. Naging devil's advocate ako sa kanya, dapat kinuha mo yung role na yan, hindi bagay sa dapat ganito. So, ako, ganon ako kay Che. Yung unang mga moments namin ni Gerald, yun yung nakikita ko naman kay Malupiton. Sinasabi ko sa kanya, hindi mo na-dream yung director pag gumagawa ka na ng content, director na yun. So, it's like that. Gerald really is an intelligent person as well. Masarap may kaibigan na matalino eh. You get to see each other. You don't have to explain yourself too much.
Si Gerald ganun eh. So, kapag gusto ko ng may sense na usapan, my go-to person is Gerald po talaga when it comes to life. Thank you so much. Thank you. Thank you so much and good luck on your movie. Thank you. Salamat po, Thank you Tita. po, Tita A. Maraming cast and director, isang mabilis lang po na invite. And syempre maraming salamat po sa lahat ng mga nagtanong at nag-stay with us ngayong gabing ito. Again po, ang ating cast director, mabilis po na pag-imbita lang po, panoorin natin ang ating pelikulang Love Mo. Go ahead. Hello po, sana po manood po lahat para mag-enjoy po. Ayun po, salamat po. June 3 po, sabay-sabay po natin panoorin. Love Mo. Yan guys, sabay-sabay natin panoorin sa June 3 ang Love Ngo. Now, in third week. Ay, panoorin nyo ah. Nabuhay nyo. Pag hindi kayo natuwa, papalit ko pera nyo. Pag matuwa kayo. Salamat. Alright. Okay, salamat po sa suporta nyo. Salamat sa pagdalo ngayong araw na ito at June 3 po ang Love Mo. Thank you so much. Maraming salamat po sa pagpunta nyo ngayong araw na ito. Alam kong busy tayong lahat. At I'm sure manonood po kayo. And I'm sure excited kayo. Kiniklaim na po natin yan. Ang hiling lang po namin, mag-aya kayo. Kasi baka nakakalimutan nila kung anong date, June 3 po in cinemas nationwide. Thank you. Yes, yun po. Please watch Love Mo this coming June 3 with this great cast of actors. At you get to join us in Make an Avenue for People with Cleft Palate. Maraming salamat. See you in cinemas June 3. Thank you very much, casting director. Tayo po tayo for our last photo op. Our press friends, go ahead. Huling photo op po natin. Again, tulungan niyo po kaming i-spread and show your support by using the hashtags. Pag kayo po ay nag-post, hashtag LoveMo and hashtag LoveMonference. Ayan. And of course, paki-follow na rin po ang ating social media accounts. It's facebook.com/VivaFilms and X and Instagram @Viva_Films. Napakasaya. June 3 po, Love Mo. Go ahead. Meron pa po ba? Last ngiti-ngiti po tayo ulit. Alrighty, thank you very much. Maraming salamat po. Palakpakan naman po natin ang casting director. June 3 po, Love Mo. Tata, Sir Jack, Jovelyn, Malupiton, syempre, Miss Gina Alhar, Gerald Napoles, and of course, Direk Daniel Iam. Maraming salamat to everyone. Thank you very much for your time. Good night!